Tingnan ninyong mabuti ang batong ito. Ang inyong nakikita ay isang halimbawa ng directional pointer na binubuo ng mga drilled holes o butas. Sa unang tingin, mukha lang itong simpleng arrow. Pero para sa isang bihasang treasure hunter, ito ay isang kompletong pangungusap o command mula sa mga sundalong Hapon. Huwag lang kayong titingin sa dulo ng arrow. Tingnan ninyo ang bawat butas na bumubuo rito. Ang bawat butas na iyan ay hindi ginawa para lang maging dekorasyon. Iyan ay isang distance code. Kapag nakakita kayo ng ganitong marka sa inyong site, ang unang tanong na dapat ninyong sagutin ay ano ang posisyon ng batong kinalalagyan nito. Kung ang batong ito ay isang flat rock o nakahiga sa lupa, ang arrow na nakaturo pataas ay hindi nagsasabing umakyat ka sa langit. Ang ibig sabihin nito ay forward o dumiretso ka. Pero kung ang arrow na ito ay makikita ninyo sa isang vertical wall o nakatayong pader ng isang bangin, ang kahulugan niyan ay magbago. Ito ay naging isang elevation sign na nagsasabing umakyat sa mas mataas na bahagi ng slope. Ngayon ay bakit ko binibigyang diin ang mga butas? Dahil ang bawat tuldok o butas na nakikita ninyo ay may katumbas na numero. Kung bibilangin natin ang mga butas na bumubuo sa arrow na ito at umabot ito ng 8, sinasabi sa iyo ng marka na ito na mula sa pwestong ito maglakad ka ng 8 hakbang o 8 metro papunta sa direksyon kung saan ito nakaturo. Ito ang tinatawag nating the dots count. Ang pagkakamali ng marami ay dito na agad sila naghuhukay sa ilalim ng bato. Uulitin ko, ang directional pointer ay isang guide sign lamang. Ito ay utos na lumipat ka ng pwesto. Hindi ito ang final spot. Ang deposito ay hindi nakabaon sa ilalim ng isang arrow na nagtuturo pa ng ibang direksyon. Sayang ang pagod ninyo kung dito kayo magsisimulang maghukay. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano natin malalaman kung ang 8 butas na ito ay tumutukoy sa hakbang, metro o varas. Susuriin na rin nating mabuti ang mga butas. Dahil kung ang loob ng butas ay mukhang bago pa, baka niloloko lang tayo ng naturang markang ito. Pero kung ito ay luma, authentic at sumusunod sa tamang bilang, malapit na tayo sa susunod na lokasyon. Ngayon ay dito tayo sa pinakamahalagang tanong na madalas itanong ng karamihan. Paano ko malalaman kung ang 8 butas na binilang ko ay 8 hakbang, 8 metro o 8 varas? Ito ang siyang naghihiwalay sa mga swertehan lang at sa mga talagang bihasang treasure hunters. Hindi sapat na marunong kang magbilang. Dapat alam mo ang kabuuan ng lugar na kinatatayuan mo. Ngayon ay unahin natin ang paces o hakbang. Ang hakbang ang pinaka-standard na sukat ng mga sundalong Hapon dahil wala silang dalang tape measure sa gitna ng labanan. Ang isang normal na hakbang ay humigit kumulang 75 centimeters. Gagamitin mo ang hakbang kung ang marka mo ay nasa isang masikip na lugar. Halimbawa, sa loob ng isang kuweba, sa ilalim ng masukal na gubat o sa isang makipot na trail. Kung ang arrow ay binubuo ng 8 butas at nasa loob ka ng tunnel, huwag kang gagamit ng metro. Hakbang ang gamitin mo dahil ang distansya sa loob ng mga istruktura ay laging compact o siksik. Pangalawa ay ang metro o meters. Kailan mo gagamitin ang metro?
Gagamitin mo ito kung ang iyong arrow ay nakaturo sa isang malawak na kapatagan o open field. Ang mga sundalong Hapon ay gumamit din ng metric system. Kung ang tinuturo ng arrow ay isang landmark na medyo malayo, gaya ng isang malaking puno o isang kakaibang rock formation na abot tanaw mo, malaki ang posibilidad na metro ang ibig sabihin ng mga butas na iyan. Dito pumapasok ang importansya ng pagkakaroon ng laser range finder o kahit mahabang steel tape sa inyong gear. Ang 8 metro ay malaking pagkakaiba kumpara sa 8 hakbang, kung saan ay maaring lumagpas ka na sa digging spot kung maling sukat ang ginamit mo. At ang pangatlo, ito naman ang madalas makalimutan ng iba, kung saan ay ang sukat na tinatawag na varas. Ang vara ay isang lumang Spanish unit of length na ginamit din dito sa Pilipinas noong unang panahon. Ang isang vara ay humigit kumulang 33 inches o halos 1 metro, pero hindi saktong metro. Ang tanong ay bakit natin ito isinasama? Isinasama natin ito dahil maraming sundalong Hapon ang gumamit ng mga lumang mapa o sketches na base sa Spanish measurements, lalo na kung ang deposito ay inilagay sa mga lumang kuta o simbahan. Kung ang iyong marka ay malapit sa mga historical structures, laging isama sa inyong kalkulasyon ang varas. Ngayon ay paano ang teknik para hindi magkamali? Simple lamang yan mga ka-TH. Yan ay sa pamamagitan ng trial and error verification. Kung may 8 kang butas, markahan mo ang ika-8 hakbang. Markahan mo ang ika-8 metro at markahan mo ang ika-8 varas. Tapos tingnan mo kung saang spot mayroong confirmation marker o isa pang bato na may kakaibang hugis. Ang Yamashita treasure hunting ay hindi lang basta paghuhukay. Ito ay surveying. Kailangan mong maging surveyor sa sarili mong site. Tandaan, ang 8 butas ay ang iyong lock combination. Kung hindi mo makuha ang tamang unit ng sukat, hinding-hindi mo mabubuksan ang vault na hinahanap mo. Ngayon, paano mo naman makukumpirma ang next sign sa dulo ng iyong bilang? Nandito na tayo sa pinakakritikal na parte. May arrow, may mga butas, at nakapagdesisyon ka na kung hakbang o metro ang gagamitin mo. Naglakad ka na at paghinto mo sa ika-8 hakbang o ika-8 metro, ano ang dapat mong makita? Dito nabibigo ang maraming hunters. Akala nila paghinto nila sa bilang, hukay agad. Mali. Ang directional arrow na gawa sa mga butas ay nagdala lang sa iyo sa tinatawag nating intermediate point o ang susunod na lokasyon. Sa puntong ito, dapat kang makakita ng isang confirmation marker. Ito ay hindi na laging arrow. Maaaring ito ay isang pointer stone, isang batong hugis at sulok na bahagyang nakabaon sa lupa. O kaya naman ay isang blaze sa puno, yung parang sugat sa balat ng puno na hindi naghilom ng tama. Ngayon ay bakit nga ba kailangang may confirmation marker? Kailangang may confirmation marker dahil ito ang magsasabi sa iyo na tama ang pagbasa mo sa DDots count. Kung nakarating ka sa dulo ng 8 hakbang at wala kang makitang kahit anong kakaibang marka o artificial na bato, ibig sabihin mali ang iyong sukat. Maaring hindi pala hakbang kundi metro ang ibig sabihin ng mga butas. Kaya ang aming ginagawa,
Kapag huminto kami sa bilang, umiikot kami ng 360 degrees. Sinusuri namin ang bawat paligid sa loob ng isang metrong radius mula sa aming kinatatayuan. Ang hahanapin ninyo ay ang tinatawag nating spot marker. Ito na yung marka na mas maliit, mas nakatago at mas malapit sa target. Minsan, ito ay isang batong may isang butas na lang o kaya naman ay isang ukit na hugis tulad ng X o cross. Ang X ay hindi laging dito ang hukay. Madalas na nagsasabi itong stop o nandito ka na sa tamang area. Kung ang arrow ay ang iyong compass, ang confirmation marker ay ang iyong X marks the spot. Pero hindi pa ito ang huling hakbang. Tandaan ninyo mga ka-TH, ang mga sundalong Hapon ay bihasa sa paggawa ng decoys. Maaring may makita kayong arrow na napakalaki at napakalinaw, pero ang totoo, pinapalayo lang kayo nito sa tunay na kinalalagyan ng deposito. Pero kapag sinundan ninyo ang dots count at may nahanap kayong maliit at tagong marka sa dulo, iyan ang sinyalis na nahanap nyo na ang tunay na trail. Kaya huwag kayong magmadali sa paghukay. Ang tunay na hunter ay may mas maraming oras na ginugugol sa pagsusuri kaysa sa pagbubuhat ng piko. Ngayon ay paano naman natin malalaman kung ang marka ay authentic o budol? Alam nyo mga ka-TH, sa dami ng mga kumakalat na impormasyon dito sa internet, napakarami na ring mga peking marka ang naglipana sa ating mga bundok. May mga taong sadyang nag-uukit ng mga arrow para manligaw ng ibang hunters. At mayroon namang mga butas na sadyang gawa lang ng kalikasan o natural erosion. Paano mo malalaman kung ang 8 butas na binilang natin dito ay legit o totoong gawa ng mga sundalong Hapon? Ang unang titignan ninyo ay ang tinatawag na lichen o yung mga puting mantsa na parang amag na tumubo sa naturang batong ito. Pero hindi sapat na may lichen sa ibabaw ng bato lamang. Ang isang authentic na marka na ginawa mahigit 8 dekada na ang nakalilipas ay dapat may weathering sa loob mismo ng ukit o butas. Kaya kung ang arrow ay gawa sa butas, suriin ng mabuti ang loob o pagkakagawa nito. Ang loob ng butas ay dapat kapareho na ng tekstura nito sa labas. Kung ang labas ng butas ay maitim at magaspang pero ang loob ng ukit ay mukhang fresh pa, maputi-puti at ramdam mo pa ang talim ng pagkakabarena, mag-ingat ka. Malaki ang posibilidad na ang markang iyan ay freshly made o bagong gawa lamang. Tingnan din natin ang tinatawag nating patina. Ito ang natural na pagbabago ng kulay ng bato dahil sa oxidation at exposure sa ulan at araw sa loob ng mahabang panahon. Ang isang tunay na marka ay hindi dapat mukhang out of place. Dapat ay bahagi na ito ng natural na pagtanda ng bato. Kapag hinawakan mo ang mga gilid ng butas, hindi na ito dapat matalim sa balat. Dapat ay medyo rounded o smooth na ang mga kanto nito dahil sa erosion. Ang isa pang teknik na ibabahagi ko sa inyo ay ang pag-obserba sa vertical versus horizontal weathering. Kung ang arrow ay nasa vertical wall, tingnan ninyo kung may mga water runoff marks na dumadaloy sa loob ng mga butas. Ang tubig ulan na dumadaloy sa loob ng 80 taon ay nag-iiwan ng marka na hindi kayang gayahin ng isang bagong ukit na marka. Ngayon ay bakit nga ba ito mahalaga? Napakahalaga nito dahil ang treasure hunting ay oras at pera.
Kung magsasaya ka ng 3 buwan sa paghuhukay sa isang site ng marka pala ay ginawa lang ng isang prankster noong nakaraang taon, talo ka. Ang weathering ang iyong carbon dating sa site. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na ang sinusundan mong dots count ay iniwan talaga ng mga sundalong Hapon noong 1940s. Kaya huwag kayong magpadala sa ganda ng ukit. Mas pangit, mas luma at mas integrated sa bato ang marka, mas malaki ang tsansa na ito ay lehitimo. Ngayon, ang sunod nating mabigat na katanungan ay ang arrow ba ay talagang papunta sa deposito o isa itong bitag? Para sa mga baguhan at hindi pa nakakalam, hindi lahat ng arrow ay magandang balita. May mga tinatawag tayong decoys at saka safety warnings. Isipin ninyo ito mga ka-TH. Ang mga sundalong Hapon na nagbaon ng mga depositong ito ay hindi basta-basta susuko. Ang kanilang layunin ay protektahan ang kanilang itinago. Kaya gumawa sila ng mga marka na ang layunin ay iligaw ka o dalhin ka sa isang mapanganib na sitwasyon. Paano mo malalaman kung ang arrow na sinusundan mo ay isang decoy? Para malaman mo ito, tingnan mong mabuti ang paligid habang ginagawa mo ang dots count. Kung ang ika-8 hakbang mo ay nagtuturo sa isang lugar na masyadong obvious, halimbawa sa gitna ng isang tuyong sapa na madaling gumuho o sa ilalim ng isang malaking batong mukhang hindi stable, huminto ka muna. Ang mga sundalong Hapon ay madalas gumamit ng reverse logic. Minsan, ang tunay na deposito ay nasa kabaliktaran ng direksyong itinuturo ng arrow. Lalo na kung may makikita kang maliit na dot o butas sa likuran ng arrow shaft. Ang isa pang dapat ninyong bantayan ay ang tinatawag nating danger signs. Kung sa tabi ng inyong arrow ay may makikita kayong ukit na mukhang triangle na nakaturo pababa o kaya ay mga butas na formang L o V, mag-ingat kayo. Para sa mga baguhan, ang mga matatalim na anggulo na nakaturo sa lupa ay maaring babala ng booby traps. Maaring may gas traps, mechanical traps o pressure plates sa ilalim. Huwag kayong masyadong ma-excite kapag nakakita kayo ng napakalinaw na marka. Kadalasan, ang mga super clear markers ay decoy lang para makuha ang atensyon mo, habang ang tunay na marka ay maliit, madumi at nakatago sa gilid. Bilang isang bihasa, ang aking patakaran ay verify and cross-reference. Huwag kang magtitiwala sa isang arrow lamang. Dapat ay mayroon kang backup marker na magpapatunay na tama ang iyong direksyon. Kung sa dulo ng iyong pagbibilang ay nakakita ka ng mga basag na bato o mga batong sadyang binasag at itinambak, magduda ka na. Maaring ito ay isang loose ground trap. Ang disiplina sa pagbabasa ng marka ay hindi lang para mahanap ang deposito, kundi para masiguradong makakauwi ka ng ligtas sa pamilya mo. Tandaan, ang tunay na treasure hunter ay buhay at matalino. Hindi yung basta-basta na lang tatalon sa butas dahil lang nakakita ng ukit. Para kay ka-TH, meron akong 3 mga bagay na masasabi tungkol dito. Unang-una, suriing mabuti ang naturang batong ito na kinalalagyan ng marka. Ito ba ay vertical o flat? Pangalawa, isagawa ang dots count ng tama. Huwag manghula, bilangin ang bawat butas at subukan ang iba't ibang units of measurement gaya ng hakbang, metro at varas. At ang pangatlo,
hanapin ang confirmation marker sa dulo ng iyong bilang. Huwag maghuhukay hanggat walang pangalawang ebidensya. Pang-apat, laging tingnan ang weathering. Dapat ang marka ay kaedad ng bato. At bilang panghuli, maging mapagmatsyag sa mga safety warnings. Ang treasure hunting ay nangangailangan ng 10% na lakas at 90% na talino. At dito nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.